Ang proyektong ito ay isang collaborative project na ginawa ng Department of Science and Technology, Metals Industry Research and Development Center, Department of National Defense, Philippine Navy, at Mechatronics and Robotics Society of the Philippines. Bago tayo magpatuloy mga utol, no? Nakakatuwa lamang na kahit papano nakakalikha tayo ng mga ganyan. Pero anyway, gusto ko lang i-share sa inyo etong mga inventions ng Pinoy scientist na baka hindi natin nalalaman. Okay? Bago tayo dumako sa kung ano ang kakayahan nitong bagong weapon system na buhawi. Ito po mga utol. Teka lang. Yan mga utol 10 Filipino invention that you have to know. Okay? Ito yung isa, solar window. No? Solar window na ginawa ng isang electrical engineering student si Carvey Eren Maige. Okay? Yan solar window, mga utol. Ito po yung medical incubator na ginawa ni Dr. Fe Del Mundo noong 1941. Okay, na ngayon hanggang ngayon ginagamit pa pero hindi na syempre ganyan, mas advanced na. Okay? So mango flowering mula kay Ramon Barba. Okay, UFC ketchup pala no. Yun, ito yung gusto ko i-share, yung microchip mga utol, yung 16-bit microchip po ay mula sa isang Filipino inventor. Eto na yung COVID. Yan eh. Yung erythromycin mga utol. O yung video phone. Tama kayo. Ang video phone ay gawa ng isang Pinoy. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Totoo naman to mga utol na marami talagang mga Filipino scientists na hindi natin napapansin na sila pala yung mga naka-imbento ng mga bagay na yung kagaya ng erythromycin, yung isang klase ng antibiotic na ginagamit commonly around the world. Pinoy po ang nag-imbento nun at isa pa yung medical incubator mga utol. Okay? Anyway, eto ang topic natin ngayon. No? Filipino scientists gumawa ng advanced weapon system para sa Armed Forces of the Philippines. Ano nga ba itong advanced weapon system na sariling likha ng Pilipinas o mga Pinoy scientists? Ito'y mula kay Maharlika TV. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Alamin na natin to. Sa patuloy na military modernization ng Pilipinas, unti-unti na tayong nagkaroon ng ilang mga modernong sasakyang pandigma. Tama. Halimbawa, ang ating mga bagong warship, combat aircraft at advanced na mga unmanned aerial vehicle. Ngunit bagaman naturingan na moderno ang mga combat vehicle na ito, nagmula naman ito sa iba't ibang mga bansa na ating nabili sa sobrang napakamahal na mga presyo. Upang matugunan mga kapatid ang ganitong problema at upang maipakita na rin ng Pilipinas na kaya rin nating makipagsabayan sa ibang bansa, nagdevelop ang Department of Science and Technology ng sarili nating advanced na armas. Tinawag itong Buhawi Weapon System na ngayon ay kasalukuyang ginagamit ng Philippine Navy. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay aalamin natin kung ano ba itong Buhawi Weapon System at tatalakayin din natin kung saan nga ba ito gagamitin. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Noong nakaraang May 22, 2022, eksaktong ika-124 na anibersaryo ng Philippine Navy, natanggap nito ang isang heavy barrel automatic weapon na gawa mismo ng Pinoy na tinatawag na Buhawi Project. Ang Buhawi mga kapatid o Building a Universal Mount for Heavy Barrel Automated Weapon Integration ay isang fully automated remote weapon station. Ang weapon station na ito ay armado ng isang 50 caliber heavy barrel machine gun na nakadesenyo para mas pahusayin pa ang firepower capability ng Philippine Navy. Ang proyektong ito ay isang collaborative project na ginawa ng Department of Science and Technology, Metals Industry Research and Development Center, Department of National Defense, Philippine Navy, at Mechatronics and Robotics Society of the Philippines. Bago tayo magpatuloy mga utol, no? Nakakatuwa lamang na kahit papano nakakalikha tayo ng mga ganyan. Pero anyway, gusto ko lang i-share sa inyo etong mga inventions ng Pinoy scientist na baka hindi natin nalalaman. Okay? Bago tayo dumako sa kung ano ang kakayahan nitong bagong weapon system na buhawi. Ito po mga utol. Teka lang. Yan mga utol 10 Filipino invention that you have to know. Okay? Ito yung isa, solar window. No? Solar window na ginawa ng isang electrical engineering student si Carvey Eren Maige. Okay? Yan solar window mga utol. Ito po yung medical incubator
na ginawa ni Dr. Fe del Mundo noong 1941. Okay, na ngayon hanggang ngayon ay ginagamit pa pero hindi na syempre ganyan, mas advanced na. Okay? So mango flowering mula kay Ramon Barba. Okay, UFC ketchup pala no. Yun, ito yung gusto ko i-share, yung microchip mga utol, yung 16-bit microchip po ay mula sa isang Filipino inventor. Ito na yung COVID, yan eh. Yung erythromycin mga utol. O yung video phone. Tama kayo. Ang video phone ay gawa ng isang Pinoy, mga utol, noong 1955. Okay? Mula sa Filipino physicist and engineer na si Gregorio Zara. Marami pa. Ito yung erythromycin, mga utol, gawa yan ng Pinoy. So, low-cost ventilator. Yun. Pero anyway, yung pinakamaganda dyan, yung video phone no? Tsaka yung medical incubator, tsaka yung erythromycin. At marami pa pong iba na Pinoy ang nag-imbento. So hindi na rin bago sa atin yan. At yun nga, yung sinasabi sa atin ni President Bongbong Marcos na yung mga scientists natin ay na-hire ng ibang bansa. Kahit na sobrang mga tatalino ay na-hire ng ibang bansa kasi nga mas malaki yung kinikita o sinasahod nila ron. Kasi dito hindi natututukan ng ating gobyerno yung mga Pinoy scientists natin na may potensyal na makapag-imbento ng mga bagong kagamitan. Kagaya nitong Buhawi weapon system. Okay, so tuloy na natin muna. Sa pamamagitan naman ng isang Memorandum of Agreement na pinirmahan noong January 5, 2018. Ang agency ng DOST na MRIDC na sinusuportahan naman ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development ang nanguna sa unang yugto ng proyekto noong 2019 na kinabibilangan ng disenyo at pagbuo ng mechanical element system ng armas. Samantalang ikalawang yugto ng proyekto ay pinondohan ng Philippine Navy at dito naman sinimulang gawin ang control system design, kabilang ang mga peripheral, motor, military camera at iba pang mga kinakailangan. Matapos buuhin ang Buhawi Weapon System, isang matagumpay na serye ng land-based live test fire ang isinagawa ng Naval Sea System Command at Naval Research and Technology Development Center upang sukatin ang functionality, reliability at durability ng proyekto. Sinubukan ding ilagay ang Buhawi sa isang patrol craft ng Philippine Navy na BRP Heraclio Alano o PC-376 para isagawa naman ang mga serye ng sea trials. Kasama ang Navy Combat System Center at ang mga crew ng PC-376, pinagtulungang ikabit ang Buhawi sa patrol craft kasabay ang paggawa ng isang floating target na gagamitin sa isang pagsubok sa dagat. Noong ika-4 ng Abril, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, isinagawa ang kauna-unahang sea trials ng Buhawi sa may isla ng Corridor. Sakay ng magkahiwalay na Navy vessels, inabisuhan ng Philippine Navy at pinalayo sa lugar ang mga mangingisda para sa kanilang safety. Matapos ang abiso, sinimula na ang sea trial sa iba't ibang distansya gaya ng sa single shot sa layong 500, 700 at 1,000 yards at bar shot naman sa layong 300 yards. Naging matagumpay ang ginawang sea trial ng Buhawi pero hindi pa nagtapos doon dahil ang naturang test ay sa araw nangyari. Kaya naman upang malaman ang kakayahan ng armas kahit sa madilim, nagsagawa rin ang Philippine Navy ng isang pagsubok sa gabi. Tulad ng... Teka lang mga utol. Alamin muna natin tong legitimacy nitong weapon system na ito na Buhawi project na mula sa Pinoy scientist. Okay? Ito'y mula na sa Philippine News Agency. DOST, Department of Science and Technology, eyes mass production of Buhawi project. So legit yan na gusto na nilang paramihin mga utol. Ayan Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña said on Friday they are looking to commercialize the building a universal mount for heavy barrel automated weapon integration. Yan pala ibig sabihin ng Buhawi. No? Buhawi Research and Development, R&D, and prototype development were already finished. So sa madalit sabi, talagang tapos na siya. Ikakabit na lamang at ima-mass produce. Okay? Anyway mga utol, hindi na yan imposible. Dahil alam naman natin napakarami mga Pinoy na magagaling. Sige, sa Pinoy scientist tayo. Ang ibig ko sabihin, ang nagiging problema lamang dito sa ating bansa sa kakulangan ng budget sa research and development pagdating sa teknolohiya. So hindi na po fokusan ng gobyerno yan o hindi nahaharap ng maayos o hindi nababudgetan. Pero kung mababudgetan ng maayos yung research and development natin, malamang sa malamang etong mga Pinoy scientists natin kayang makipagkompetensya globally. Dahil hindi naman lesson yung kaalaman natin o yung karunungan ng Pinoy. Alam naman natin kung gaano ka
kagagaling ang Pinoy sa mga pag-iimbento, no? Yung mga DIY nga lang kaya nating gawa ng paraan eh. Yung pa kaya mga ganyan, lalong-lalo na kapag may budget. Ang problema nga lang yung budget. So, pero in order na para maging globally competitive tayo ay dapat matutukan o madagdagan ang pondo ng Department of Science and Technology at sana'y wag nakawin. Yun lang yun mga utol, pero napakagandang hakbang na yan. Simula na to. Sana ipagpatuloy o magpatuloy. 'Di ba mga utol? So yan na po yan. Yan na po yung Buhawi weapon system na tinatawag na ikakabit sa ating mga barko sa Philippine Navy. And nakakatuwa yan, Filipino made. Gawa natin. Okay? So tuloy na natin to. Pa-comment ang inyong opinion. Ang una nilang ginawa, inabisuhan muna ang mga mangingisda na lumayo sa lugar at sa eksaktong 2:00 ng madaling araw sa ilalim ng naglalakihang alon, sinubukan ng asintahin ng Buhawi weapon system ang floating target. Upang masiguro ang kakayahan ng armas, 2 gabing nagkaroon ng test fire sa layong 500 at 700 yards. Matapos iyon, positibo ang naging resulta at hindi lang nasinta ang mga floating target kundi napalubog pa ito ng Buhawi weapon system. Sa pahayag naman ni Lieutenant Commander Jimmy Limana Jr., ang executive officer ng PC-376, sa nakaraang 2 buwan nagkaroon sila ng mga serye ng sea trial sa Buhawi weapon system. Ginawa nila ito sa parehong araw at gabi sa ilalim ng mapanghamong mga alon. Matagumpay din umano ang kanilang ginawang mga sea trial at nadiskubre rin nila na mas accurate ang Buhawi weapon system kung ikukumpara sa ibang mga armas o parehong mga armas na ginagamit ng Philippine Navy sa kanilang modernization. Ngayon mga kapatid, dahil nga sa automated capability ng armas na iiwasan ang posibleng kapahamakan ng isang sundalo sa operation, hindi na nila kailangang ilantad ang kanilang sarili para i-operate ang Buhawi weapon system. At bilang karagdagan, mayroon din itong surveillance mode, target detection, recognition, tracking system at locking target. Sa kasalukuyan, nais ng DOST na magkaroon ng mass production ng Buhawi weapon system. Ayon mismo sa kanila, napakalaking pera ang matitipid ng bansa sa paggawa ng sariling armas kumpara sa lagi na lang tayong mag-i-import ng mga armas. Ang pag-i-import umano ng technology ay nagkakahalaga ng nasa 24 million pesos, samantalang ang Buhawi development ay nagkakahalaga lamang ng 14 million pesos. Ang kagandahan mga utol, no? May detector siya. Kaya niya mag-detect ng kung ano man tatargetin. So remote siya, hindi siya kailangang tauhan para paganahin. Okay? So tuloy na muna natin. Isa pa umanong bintahe sa pag-develop ng sariling armas ay ang pagkakataon na mahasa ang kadalubhasaan ng parehong mga manufacturer at end user. At bilang isang bansa na nagmamay-ari ng teknolohiya, maaari tayong mag-export upang mas makinabang ang mga Pilipino. Dagdag pa ng DOST, maliban sa Buhawi weapon system, ginagawa na rin nila ang isang proyekto para naman sa Philippine Army, ang proyekto na tinatawag namang COBRA o Controller Operated Battle Ready Armament. Ang ibang mga bansa ay mayroong mas malawak na karanasan sa pagdisenyo ng mga remote-controlled weapon station, samantalang ang Pilipinas ay umaasa lamang sa mga defense technology na binuo o dinevelop ng ibang mga bansa. Ngunit dahil sa ating pagpupursige at tiwala sa kakayahan na gumawa ng sariling atin, ang Buhawi weapon system ang patunay na mayroon tayong kakayahan na makipagsabayan sa ibang mga bansa. Tama yan mga utol, no? Sana mapagpatuloy natin yung paggawa. Nga, ang pinakamagandang magagawa dito para mapagpatuloy ay pondohan ng maayos yung mga gumagawa nito. Yung research and development natin, yun naman talaga ang kulang. Hindi natututukan. Pero kung tututukan at hindi papasukin ng korupsyon, malamang kaya nating mag-build ng mga mas advanced pa sa mga susunod na panahon. Anyway, mga utol, pa-comment ang inyong opinion. O congrats, nakaka-proud naman mga Pinoy scientist na gumawa ng bagong armas, di ba? Kahit na sabihin na natin na ganyan palang sa simula, paano kung kaya na natin mag-build ng mga missiles at mga nuclear weapons? Pwede tayong mag-import. Anyway, pa-comment. Maraming salamat, Maharlika TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Yan ang Buhawi Project.